Sige. Um, may sab history tayo, brother, history. Okay. Yung balik tayo sa history ng tanong ko lang, brother. Yung hindi pa tayo sinasakop ng mga Spanish, Japanese, Americans. Mayaman ba ang Pilipinas dati? Maraming ginto ang Pilipinas, brother. Hindi ko alam kung nakapunta ka na rito sa may banda ng Makati. Yung Makati Museum doon, hindi ko alam kung anong pangalan ng museum, pero yung museum sa Makati, makikita mo yung mga ginto ng Pilipinas bago pa Spanish era, and you will understand na mayaman pala talaga ang Pilipinas. Kasi isipin mo, nakagawa sila ng isang malaking nakagawa sila ng isang malaking museum na galing lang yun sa mga ginto na nahukay nila sa isang specific na location lang sa may banda ng norte. Kung hindi ako nagkakamali, either Baguio o Benguet nila banda na nakuha yun eh. So nagmimina sila doon o nagkukwari, kung ano man yung ginagawa nila, binubungkal nila yung lupa. Tapos doon nila napagkukuha yun. Ngayon, hindi ko alam kung ano nangyari din. Baka binili siguro ng Makati government o kung ano man na nangyari, dinonate. Hindi ko alam. Pero nandun ngayon yun sa Makati Museum. Check mo na lang doon, punta ka doon minsan. Isang location pa lang yun na pagkuhanan nun ha. Marami pa tayong iba't iba pang location na napapagkuhanan ng mga ginto galing sa pre-colonization era. Bago pa ang mga Spaniards dumating sa Pilipinas. So ibig sabihin, meron tayong ginto rito. Meron ngang conspiracy theory na sinasabi na allegedly ang Pilipinas daw kino-consider na parang sa Biblia Ophir kung tawagin. Hindi ako sigurado kung gaano katotoo yun kasi kulang-kulang namang records natin para sabihin ang Pilipinas ang Ophir eh. Pero meron binabanggit sa Biblia na merong lugar daw sa may bandang east, which is most probably baka nandito ang Pilipinas. Oo, na kinukuhanan ng mga ginto. Sabi ng mga ilan, syempre hindi mo na mako-consider as fact yun, Pilipinas daw yung kinukuhanan daw ng ginto, yung Ophir. Pero meron talaga tayong ginto dito pre-colonization era. Tignan mo, punta ka ng National Museum, you will understand na marami palang yaman ng Pilipinas bago pa dumating ang mga Kastila rito. Syempre, ibang usapan pa yung mga pinagkukuha ng mga Kastila at dinala nila sa bansa nila. Follow-up question, brother. So, yung panahon na yun, mayaman talaga ang Pilipinas. So, yung that time na sinakop tayo ng mga Spaniards, nagkaroon tayo ng religion, doon na tayo nagsimulang naghirap. Hindi, may religion na ang Pilipinas bago pa tayo sakupin ng mga Kastila. Yung nakikita nyo, di ba? Yung mga nasa Benguet, meron silang anito doon. Sa may banda ng Mindanao, may mga Diyos din sila doon. Tapos ang greater majority, Islam. May religion na ang Pilipinas bago pa dumating ang mga Spanish. Ang mga Spaniards. Ngayon, tatanong mo, nagsimula bang maghirap ang Pilipinas? Hindi ko alam, diretso. Kasi hindi ko naman nakikitang mahirap ang Pilipinas eh. Nakikita kong maraming tao ang mahirap. Pero as a country, marami tayong mga mayayaman dito. Ewan ko kung nakapunta ka na ng Makati o ng BGC, you will understand sa tatayog ng mga building doon at sa mga nagre-renta ron, maraming mayaman sa Pilipinas. Ang problema nga lang talaga, lumalawak yung diferensya ng mga mayayaman at saka mahihirap. Ang laki nitong gap na to eh. Bakit malaki yung gap ng mahirap at saka mayaman? Halos yung mga mahirap di makatawid sa mundo ng mga mayayaman. Kasi yung mga mahihirap, kung mapapansin mo, ang kinukuha sa mga mayayaman, pera. Ang hinihingi, pera. Hihingin tulong, puro pera. Hihingin tulong, pera. Hingin tulong, pera. Hingin tulong, pera. Kung hindi man pera, pagkain, bahay. Di ba? Supposed to be, dapat, bilang mahirap, ang hinihingi mo dapat sa mayaman, yung gustong ibigay ng mayaman. Ano ba gustong ibigay ng mayaman? Sa mas madalas na pagkakataon, ang gustong ibigay ng mayaman, karunungan. Kung paano sila nakalagwa mula sa kahirapan, sa kahit na anong industriyang ikaw mismo ang dapat na mamili. Magpaturo ka, kasi karamihan sa mga mayayaman, gustong-gusto talaga na nagtuturo. Ang problema, ang karamihan sa mga mahirap, ang gusto, pera. Hinihingi mo kasi yung pera ng mayaman. Syempre, yung mayaman, pinaghirapan niya. Hindi niya gusto ngayong ibigay sa iyo pera niya. Ba't na may bibigay sa iyo yung produkto ng pinaghirapan niya? Meron siyang gustong ibigay. Ang gustong ibigay, karunungan. Ayaw naman ng mga tao ng karunungan. Ang gusto, hinihingi pera. O kaya ngayon, lumalaki tuloy yung gap ng mga mahirap tsaka sa mga mayayaman, na yung mga mahihirap, ang taas ang tingin sa mga mayayaman, na para bang masasamang tao pag mayayaman, ayaw nila magbahagi. Malamang, gusto mong kumuha ng pera galing sa kanila pinaghirapan nila yun Yung mga mayayaman naman, dismayado sa mga mahihirap, kasi tinuturuan nila, ayaw matuto.
Kaya ngayon lumalaki ngayon yung gap ng mahirap at saka mayaman. Buti nga ngayon may internet na kahit papaano, kahit hindi mo gustong matuto, minsan may mga pagkakataon may dumadaan sa'yo na video na interesado ka tungkol sa konsepto ng pagyaman. Kahit papaano nagkaka-interest na. Yun. Follow-up question, brother. Ito narinig ko kay Sir IDR. Sabi daw kasi, yung panahon hindi pa tayo sinasakop ng mga Spaniards, mayaman talaga ang Pilipinas. Ang tawag sa unang mga tao noon sa Pilipinas, maharlika. So, that way, sobrang yaman daw talaga. Simula nung sinakop daw tayo ng Spaniards, doon lang daw loko-loko dahil tinuruan daw tayo na maging tamad. Ngayon sabi, ibig ko sabihin tamad, tinuruan tayo na hindi gumawa ng sariling pagkakakitaan. Parang tinuruan tayo ng mga Spaniards umasa sa ibang tao. Yun ang sabi. Hindi ko na ako iintindihan yung konsepto na gano'n, brother. Yung mga ganong klase ng opinion, welcome naman yung mga ganyang klase ng opinion sa merkado eh. Pero you have to put a context of individuality dun sa konsepto. Bakit ba nagiging tamad ang mga tao? Isa sa mga dahilan dahil wala silang makitang direksyon. Isa sa mga dahilan dahil hindi nila gusto yung bagay na gusto ng iba na ipagawa sa kanila. At multiple factors yan, brother. Hindi mo masasabing dahil lang sinakop tayo ng mga Kastila kaya tumamad ang mga Pilipino na dating kunong masipag. Eh dati pa naman may mga alipin na sa Pilipinas eh. Kung tawagin yung alipin sa gigilid at saka aliping na mamahay. 'Di ba? Dati pa merong mahirap, brother. Dati pa na merong alipin sa Pilipinas. Hindi ko maintindihan yung konsepto na para bang isinisisi natin sa ibang lahi yung misfortune ng isang bansa na alleged lang naman yung misfortune na yan. Bakit? Kasi in general, kung titignan mo yung pambuong mundo, ang Pilipinas kahit papano competitive tayo sa iba't ibang mga bansa eh. 'Di ba? Eh tignan mo yung ibang parte ng Africa. Hindi nga bansa ang Africa, kontinente ang Africa. Pero yung ilang parte ng Africa namamatay sa gutom ang mga tao ron. Mas malala naman yung kaysa sa Pilipinas. 'Di ba? Eh isipin mo, konsepto na hindi ko alam kung saan nanggaling yung sinasabi na mula nung sinakop tayo ng mga Kastila, naghirap ang Pilipinas. Hindi ko alam kung nakapunta na yung kung sino man ang nagsasabi nun sa Makati. Para masabi mo ang isang bansa mahirap, puta may mga matataas na building tayo eh. 'Di ba? May mga matatayog tayong building, meron tayong mga naglalakihang mga negosyo dito sa Pilipinas, may mga korporasyon at may mga village na exclusive sa mga mayayaman. Hindi ko alam kung saan ngayon ang gagaling yan. Tumabad ang mga tao mula sinakop ng Kastila. Hindi ko alam yan. Hindi ko alam yan. Kasi hindi mo gugustuhin sumakop ng isang bansa na ang mga tao ron ay puro tamad at gagawin mong mga tamad yung mga tao. At lalong hindi mo gugustuhin sumakop ng isang bansa na masipag. Tapos gagawin mong tamad ang mga tao ron. Anong pakinabang mo sa mga tamad na tao? Diba? Hindi ko maintindihan yung ganong konsepto. Saan ang gagaling yung ganyang ideya na ang dahilan daw ika ng katamaran ng Pilipinas? Eh dahil sa mga Kastila, victim mindset na lang yan, brother eh. Victim mindset na lang yan. Ikaw man ang Kastila, gusto mong sumakop ng isang masipag na bansa, gustuhin mong manatili silang masipag. Ang dahilan kasi, malaki ang pakinabang sa isang aliping bansang masipag kaysa isang bansang maraming tamad sa loob kahit alipin mo pa sila. That fucking doesn't make sense. Hindi nag-make sense sa akin yun. Kuha ko. No, sa akin diretso, individuality, brother. Hanapin mo ang dahilan kung bakit ka tamad. Hindi kasalanan ng Kastila yan kung bakit ka tamad. Diretso lang tayo. Hindi kasalanan ng Kastila kung bakit ka tamad. Ang tagal na nilang wala sa Pilipinas. Ang tagal lang wala ng mga Kastila sa Pilipinas. Naghahanap na lang tayo ng masisisi sa sarili nating kalokohan eh. Sino may kasalanan? Puta ka na, kasalanan ng Kastila. Sino may kasalanan? Kasalanan ng gobyerno. Ano dahilan? Bababa ang minimum. Tapos pag tinignan mo yung buhay niya, putang ina mo, ang baba na nga ng minimum, ang dami mo pang anak. Tang-inang yan. Ang baba na nga ng minimum, nagparami ka pa ng anak. Sino ba kasi nagsabi mag-anak ka? Kaya kinabuburat ko rin sa ibang mga putang ng bobong basher eh. Yung konsepto na tinuturuan nga kayo kung paano yumaman eh. Pinapakita sa inyo kung paano gumawa ng unang 1 milyon ninyo. Ito na mismo, sasabayan nyo na lang eh. Paano gumawa ng unang 1 milyon? Tatrabahuin mo ng gusto, tatabaan mo utak mo, tapos mag-iipon ka ng 1 milyon. It may take some time, maarebutin 2 taon, 3 taon, 5 taon, 10 taon, pero makakarating ka rin doon pag tinrabaho mo. Pero pag nagpaka-victim mentality ka, kasalanan ng mga Kastila, bakit mahirap?
Talaga ba kasalanan ng Kastila kung bakit mahirap? Bakit wala kang kakainin bukas? Kung bakit ang dami-dami mong anak? Kung bakit deliver ang putang ina Shopee sa bahay nyo? Kasalanan ng Kastila yan! Nako, putang ina. Huwag tayo maglokohan, Pilipinas. Huwag tayong maglokohan, Pilipinas. Anyways, follow-up question, brother. Nakuha ko yung point mo dun, ha. Okay. Nahimasmasang ka, no? Naimasmasan ako dun, ha. Yun mismo eh. Minsan it's just a Last matter of question, perspective eh. Hindi mo maisisisi sa nangyari daan-daang taon na nakakaraan kung ano man yung buhay mo ngayon. Lalong hindi mo pwedeng isisi sa gobyerno yan. Bakit? Ang gobyerno gagawin nila yung mga overall matters. Pero yung very specific matters na ano kakainin mo bukas, nakapag-aral ka ba? Nakakapag-aral ba ang mga anak mo? Bakit ka nag-anak kung wala ka pa palang kapera-pera? Hindi kasalanan ng gobyerno yan. Kanya-kanyang choices tayo dyan. Ew. Yung mga tao, victim mentality, gusto na lang isisi sa iba kung bakit mahirap sila. Pero ang bottom line naman talaga niyan, hindi sila nag-aral. Noong mga panahong pinapag-aral sila, tapos nakinig ka pa sa putang inang bobong influencer na nagsasabing huwag ka na mag-aral, dumiskarte ka na lang, hanggang sa nagkaanak ka along the way. O ngayon, sabihin mo ngayon, ang baba ng minimum, kasama ka na rin sa listahan ng mga taong nagrereklamo na kasalanan ng gobyerno kung bakit mahirap ang Pilipinas. Kasalanan ng mga Kastila kung bakit mahirap tayo. Kasalanan ng mga Hapon nung sinakop nila tayo. Kasalanan ng Amerika at ng kung sino-sino pa. Naku, pakibala kayo sa buhay nyo. Ako, Pilipinas, diretso, sumabay ka na lang. Sumabay ka na lang. Pinapakita ko na nga sa inyo yung daan. Mula dun sa basurahan. Pinapakita ko na sa inyo yung daan. Mula ron sa basurahan, nakita ninyo kung paano ako namamasura ng isang buwan. Nakita ninyo kung paano kami naglalako ng agahan sa kalsada. Nakita ninyo kung paano kaming panggabi nagtitinda ng sinigang sa tabi ng kalsada. Nakita ninyo ngayon kung paano nakapwesto na ngayon yung sinigangan at 100,000 na ang pera. Mula sa piso yan, galing sa Tondo, 1 taon na nakakaraan. Pilipinas, gumising ka na. Pilipinas, hindi kasalanan ng Kastila o ng mga politiko kung bakit ikaw mismo mahirap. Pilipinas, sumabay ka na. Follow-up question, brother. So, brother, ako, pabor ka dito, pabor ka ba na tanggalin yung ayuda sa Pilipinas? Dahil daw, kasi tuloy. Dahil daw kasi ganito, yung lahat daw ng ayuda, pera ng taon bayan, ay napupunta lang naman daw sa mga taong tamad, walang trabaho, anak ng anak, napupunta yon sa mga poor piece. Ayoko naman ni ayoko naman ni lahat. Pero yung iba, yun lang naman. Yung mas mahirap pa sa mas mahirap, yun daw binibigay. Kaso yung, ba't pa nila sa akin brother ba't pa nila tutulungan yung taong wala namang ginagawa o wala namang ambag sa lipunan, ba't pa kailangan pagbigyan di ba paghirapan sana nila yung kanilang pagkakakitaan sana. Kasi yung para sa akin brother may opinion ko, wag kayong parang nasasayang yung pinaghirapan ko sa ambag ko sa gobyerno dahil napupunta lang naman sa hindi naman ikakangat ng ibang tao. Yun lang. Sorry brother. Ayoko lang naman i-open yung ibang tao. Understood. Actually, hindi naman offensive yung pagkakalatag mo Hindi naman offensive yung pagkakalatag mo. Okay. Fairness naman sir. Naintindihan ko yun. There is some truth to that. Hindi mo pwedeng i-menos na may mga tamad na tao talaga na umaasa sa 4Ps at isinasanla ang 4Ps para may ipanlaro ng bingo. Hindi mo maaalis yan. Meron talaga yan. Meron talaga yan. Pero hindi mo rin naman at the same time maaalis na may mga taong nadapa lang talaga na hindi naman sinasadya, na nakatira sa kariton sa tabi ng kalsada, tapos eventually paglipas ng panahon nakakaupa na sila ngayon, tapos pinipilit nilang makaahon sa buhay, hindi lang talaga nila alam kung paano. Ngayon, ang paraan para mapausat mo yung mga tao na yan, bigyan mo ng pera. Pero bago mo sila bigyan ng pera, papuntahin mo muna sa isang lugar kung saan pwede silang turuan kung paano maging tao, kung paano kumita ng pera, kung paano magpakataba ng utak, at kung paano mag-ipon. Ako, yun ang suggestion ko. Dapat bang tanggalin? That's not for me to say it. Dapat bang hindi tanggalin at manatili? That is not for me to say it. What I am saying is mas epektibo ang isang programa ng pagbibigay ng pera sa mga mahihirap. May kasamang karunungan. Kasi mahirap papuntahin ang isang mahirap sa isang lugar para mag-aral sila ng karunungan kung ang problema nila mamayang hapon ay kumakalam na sikmura ng mga anak nila.
Yun, naniniwala ako dun. O, may yan, brother. Respeto ko yung sagot mo, brother. Nirespeto mo yung sagot mo. Naintindihan ko may mga tamad. Understood na yun. Ngayon yung mga tamad, maisasabay na lang din yan. Pero hindi mo ma-generalize na lahat na lang ng tao na tumatanggap ng pera galing sa gobyerno, tamad. May mga tao, hindi talaga nila alam kung anong ginagawa nila tungkol sa pera, tungkol sa paghahanap buhay, tungkol sa pag-iipon, at tungkol sa mga karera na pwede pala nilang pasukin kahit mahirap sila. Supposed to be, dapat ang nangyayari, hindi ko alam kung nangyayari ito pero dapat lahat ng tumatanggap ng 4Ps, tinuturuan din ng gobyerno kung papaano maghanap buhay ng maayos at magsumikap at umabot ng pangarap at sana makatakas sila sa pagtanggap ng pera galing sa gobyerno. Kasi sa akin, diretso, mas maigi na sa akin na ako yung nagbabayad ng tax na ibinibigay sa mga pulube at sa mga mahihirap kaysa ako yung tumatanggap ng pera galing sa gobyerno dahil ako yung pulube at ako yung mahirap. Hindi talaga ako, hindi ako fan ng victim mentality. Hindi ako fan ng victim mentality. Diretso, lahat ng meron sa buhay ko, ginagawa ko ng paraan. Tapos lahat ng kailangan, kasi obligasyon yan, kaya ng gobyerno man, o ng pamilya, o ng kahit na ibinibigay ko lang diretso. Tapos hindi ako manghihinayang. Bakit ako manghihinayang? Yung simpleng konsepto lang, nakakadaan ako sa kalsada na aspaltado o sementado, maligaya na ako ron Yung nakakapunta ako sa kahit saan ko gustong puntahan dahil may mga airport tayo, maligaya ako ron. Yung nakakasakay ako ng sasakyan na sarili ko, na binili ko dahil ginalingan ng gobyerno para yung ibang bansa magtiwala sa Pilipinas at magkaroon tayo ng manufacturing ng mga hindi birong mga sasakyan sa Pilipinas, maligaya ako dyan. Diretso, maligaya ako dyan. O sige, binubulsa ang pera, wala akong pakialam dyan, diretsa. Wala akong pakialam dyan. Bakit? Hindi naman ako politiko Wala naman akong kayang gawin dyan Sa panahon ng halalan, dyan tayo magkaintindihan. Ayun, nasagot ko ron, brother. Follow up question. Maganda yung sagot mo, brother. Mahirap ng butas, no? Mahirap ng butas, no? Lumawak. Mahirap. Ang hirap. Yan ang nagagawa kapag karunungan inuna mo. Karunungan pinakapangulong bagay sa lahat ng piliin mo ang unawa. Tingnan mo, sa karunungan lalawak ang pananaw mo Pwede kang manatiling victim Choice mo yan. It is also an option. Pero, pwede ka rin namang makatakas sa pagkabiktima para lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo, nangyayari. Dahil ikaw na rin mismo ang tumatrabaho. So, hindi ako biktima ng kahit ano. Diretso lang. Gusto akong biktimahin ng kahit na sino? Testing mo. Try mo. Kung gagana. Sorry. Follow up question, brother. Si Raul. Minsan talaga napakasira ulo mo din Kaso talino mo talaga. I love myself. Alam ko naman yun. Alam ko naman sira ulo talaga ako. Tatanggap ko na kaya sarili ko Alam kong papunta akong impyerno Nag-ano lang ako nagbabaka sakali lang ako may pag-asa ako sa langit Huwag mo sabihin pupunta ng impyerno, Sus Mario Joseph. Alam naman na sa itaas saan ka alam mo, mapupunta. brother, simple lang sa akin ang konsepto I'm a big believer of accepting myself. Tinatanggap ko ang sarili ko at lahat ng bagay na kailangan baguhin, pinipilit kong baguhin. Lahat ng mga hindi ko na kayang baguhin, bawi na lang ako sa ibang bagay. Mahirap mabigat Ganon yung konsepto. Tignan mo, tulad ng pagmumura, binago ba? Hindi. Bakit hindi binago? Hindi. Kaya putang ng bigat Diba? Ganon lang naman yun O babawi ngayon ako sa ibang bagay. Hanap ako ng mga kapwa-tao ko na matutulungan ko para yung mga kaputang inahan ng bunganga akong putang ina, matabunan man lang at ma-whitewash ko sa paningin ng gumawa. Diretso. Kasi titimbangin ka naman diba? May mga bagay kang ginagawang mabuti, may mga bagay kang ginagawang masama. Ganon. Binuksan ng mga aklat, binuksan ng iba pang mga aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay natulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat. Ayon sa mga bagay na kanilang ginawa. Diretso. Ang hahatulan sa'yo, bagay na ginawa mo. Ako, sa dami ng mga bagay na naitulong ko sa kapwa-tao ko, baka may tsansa, baka lang, baka sakali lang. Pero marami rin naman akong kagaguhan So baka walang pag-asa. Ako, magbabaka sakali ako hanggang sa dulo. Yun ang gagawin ko, magbabaka sakali ako hanggang sa dulo.
Simple lang naman yun, di ba? Ikaw man yung lumagay sa lagay ng Diyos. Sino pipiliin mo? Yung talagang tarantadong si Raulo o yung nagbabaka sakali na baka may pag-asa siya tapos pinipilit niyang magbagong buhay? Ganun lang naman yun eh. Di ba? Minsan it's just a matter of perspective. Ilagay mo kaya yung sarili mo sa lagay ng Diyos. Di ba? Ganun yun. Ngayon, syempre, obviously, hindi naman ako ang Diyos, maring mali ako. Yun ang masasabi ko ron. Maring mali ako. At baka talagang totoong mali talaga ako. Yun ang masasabi ko ron. Follow-up question, brother. Ang ganda ng background nyo, brother. Papunta ka ng langit ka ba? So, kulit niya, no? Bakit nga kulay puti ito? Paano ba kailangan kong gawin para makita ninyo yung likod ko? Hindi, okay na. Huwag mo na ayusin, brother. Kaso parang papunta ka na talaga langit. Puti lang yan eh. Putang ina. Pag gumagano kasi ako, napapansin ko, dumidilim yung... kita mo! Kita mo! Putang ina! Ganda! Ayan. Ano ba to? Putang ina to. Circulan nyo yung Ayun, kapag ka pala pag umiinom ako, hindi ko rin alam paano nangyayari, pero gumaganda yung background pag umiinom ako. Pumuputi kapag ka ano eh. Pumuputi. Follow-up question, brother. Ato ikakamusta na lang kita. Wala na Filter yan, boss. Yung nasa mukha ko filter. Ito, sabi filter yan, boss. Yung nasa mukha ko filter, pero itong nasa likod ko, legit yan. Talagang overlooking talaga. Ito ba? Ulitin ko ah. Ito ba? Puti yung background ko, di ba? Parang nasa langit na, di ba? Ito, panoorin nyo to. Hey! Hindi ko alam paano nangyayari yung nag-a-adjust yung ilaw. Pero bakit ganun? Pag umiinom lang ako, pero pag gumaganyan-ganyan ako, wala naman nagagawa. Wala nagagawa. Ewan ko, hindi ko alam ba't ganun. Anyways, follow-up question, brother. Go. Hindi, ito wala na akong tanong, brother. Kakamustahin na lang kita. Kakamustahin ko yung nilalaka mong papel dun sa about dun sa business. Ayun, tinatamad pa rin ako. Pangalawa, May nagawa na ako. Nakakuha na ako ng barangay ID. Takina, ang bigat kasi talaga eh. Alam mo yung Wala pang pagkapanggabi barangay ka, diretso meron din naman akong katamaran sa sistema ko. Kasama rin sa akin yan. Meron din akong katamaran sa sistema ko. Pero yung sa akin kasi, alam ko kasi na may deadline eh. Tapos ang deadline, nauusog. Ang isa sa mga dahilan kung bakit nausog ang deadline, ito sigurado kasi matagal lang lapse yung deadline na yun. Katapusan yun noong nakaraan na buwan eh. Alam kong mauusog yung deadline kasi election eh. Siyempre, lahat sila nakatutok doon. Diba? Ngayon, that gives way para ako naman maging tamad ng konti. Paminsan-minsan lang naman ako tamad eh. At least nagkakaintindihan tayo. Hindi lahat ng panahon matalino ang Chester. Hindi lahat ng panahon mataba ang utak ng Chichester. Hindi lahat ng panahon masipag. Hindi lahat ng panahon tama ang ginagawa. May mga panahon tao din naman ako. Yan ang masasabi ko ron. Tinatamad ako maglakad ng dokumento. Ayun, sabi mo kasi sa Mari, babalitaan yan eh. Nakakuha na ako ng barangay ID. Lalabas ko lang. Tangina, dalawang bagay kasi talaga na hindi ko talaga gusto eh. Putang ina, dalawang bagay yan hindi ko talaga gusto. Isa sa mga pinakabagay na ayaw ko talaga, diretso. Yung konsepto ng putang inang traffic, hindi ko matiis yung konsepto ng traffic. Tangina, kaya mas prefer ko talaga nagmo-motor kaysa nagko-kotse. Siguro dahil bata pa ako, ganun. Tapos pag wala rin namang isasamang mga tao at ako lang naman mag-isa, magmo-motor na lang ako. Ayoko nagko-kotse, diretso. Ayoko talaga. Tangina, hindi ko matiis yung traffic. Diretsahan lang, hindi ko matiis yung traffic. Isa pa, ayoko rin na naglalakad ng dokumento sa government office. Hindi ko matiis yung pila. Putang na. Nangihinayang ako sa buhay ko dun sa traffic. Nangihinayang din ako sa buhay ko sa pila. Diretso. Nakakapanghinayang ng oras. Anyways, follow-up question, brother. Kamusta ka, brother? Maligaya. Kamusta ka? Maligaya ako. Masarap ang buhay ko. Walang problema na tumatagal ng isang araw sa akin. Maliban na tinamad ako katulad nung registration, yung rehistro ng negosyo ng Project 1M. Inuusog yan pag tinamad ako. Which is sobrang bihira talaga na magkaroon ako ng kahit na anong problema na inusog ko dahil sa katamaran. Yan lang talaga, isa lang yan. At saka kapag hindi mareresolba ngayong araw at kailangan i-schedule pa yung resolution ng problema. So wala akong problema tumatagal ng isang araw. Maliban na dun sa dalawa. Either ako yung nag-usog for whatever reason o i-schedule yan at hindi kaya resolbahin ngayong araw. So lahat ng problema ko laging nare-resolba. Yun. Maligaya ako sa buhay ko. Kapag may mga bagay na hindi ko mareresolba, then ang tawag dyan sitwasyon.
Tulad nun, hiniwalayan ako ng aking dating kasintahan. That is a situation. It's not a problem. It is a situation. Kaya na magagawa mo, pagagaanin mo na lang yung impact. Umiko. Pagagaanin mo na lang yung impact. Yung sakit. Yung damage. Pagagaanin mo yung damage. Tangina mo, huwag mo ako tawanan po. Tangina ka. Tinawanan ko na yung sarili ko eh. Ganun talaga pag nagbibinata eh, no? Tanginang yan. Papunta na dapat sa pagpapamilya, biglang nagbinata uli eh. Tanginang yan. Tangina talaga. Bad trip yun eh. Papunta ka na sa pagpapamilya dapat, tapos biglang nagbinata na naman. Kaya, pumiyok tuloy. Anyways, yun. Ang sitwasyon kasi, alam mo yung dalawa yan eh, problema at saka sitwasyon. Yung problema, may resolution dyan. Lahat ng problema may resolution. Pag ang isang problema, walang solusyon, ang tawag dyan, sitwasyon. Tatanggapin mo yan. Tapos pagagaanin mo na lang yung damage na magagawa sa'yo sa araw-araw. Yun ang sikreto ron. Bawa, nabuntis ka. Problema? Hindi. Bakit? Wala naman resolution dyan eh. Diba? Ano resolution? Magpapalaglag? Hindi kasama sa option yan. Hindi pwede. Ngayon, tutuloy mo ngayon yan. Sitwasyon yan. Magkakaroon ka talaga ng anak. Maliban na lang, tsamba lang ha. Tsambang malaglagan ka ng bata, which is sobrang bihira. Pero sitwasyon yun. Ang gagawin mo para gumaan yung sitwasyon na meron ka ng anak, tatanggapin mo unang-una para hindi mabigat ang loob mo araw-araw, tapos damihan mo pera mo kasi magastos magkaroon ng anak. Follow-up question, brother. Inanamura. Ang ganda ng ng conversation natin. Tangina. Pinagtatawanan niyo ako mga hayop ko. Papanood ko tuloy sa Pakyo kayo po, tangina niyo. Pumiyok lang ako. Hindi lang sa taas na tanggapin ka. Ayan. Ganda. Thank you, brother. Na-appreciate ko. Thank you. Bye-bye. Thank you. Okay. Next time. Punta ako dyan. Sige, bisita ka rito kahit kailan. Alam niyo mga operating hours ko. Mula alas 6 ng gabi, Sige. alas 3 na madaling araw. Bye-bye. Next tayo. Next. Benji. Ngayon ko lang nakita ko si Benji. 1,900 followers daw siya. Sige, let's go. Benji, good morning, brother. Bro. Taga Good saan morning, ka? brother. Mindanao, brother. Mindanao. Okay. Ano tanong mo? Mahingi lang akong advice, brother. Sige, go. About, sa work kasi sobrang toxic na ba? Dapat pa ako magstay or hindi na? Pero kailangan ko rin ng work. Ang nagpapatoxic sa trabaho sa mas madalas na pagkakataon, yung hindi mo gusto yung nangyayari. So isa-isahin mo ngayon lahat ng hindi mo gustong nangyayari sa loob ng opisina, tapos lahat ng mga bagay na may magagawa ka, gawan mo ng paraan. Ang pinaka-common dyan, yung boss mo toxic. Bakit ba tinotoxic ka ng boss mo? Hindi niya makuha yung resultang kailangan niya galing sa'yo. Ang mga katrabaho mo toxic, bakit ka tinotoxic na mga katrabaho mo? Kasi isinusumbong ka sa kalokohan mo, o medyo tanga ka pa, hindi mo pa kabisado yung trabaho, kailangan mo ng familiarity. Yan ang pinaka-common dyan eh. Kliyente toxic, bakit toxic ang kliyente? Meron silang kailangan, hindi nakukuha galing sa'yo. Baka yung servisyo mo, kailangan mo i-upgrade para hindi ka binaburat ng kung sino mang kliyente. Ano ba ang trabaho mo? Assistant cook. Assistant cook. Okay. So mas madalas na pagkakataon, common dyan, ugali. Yun ang pinaka-common na dahilan kung bakit nai-stress. Kasi diretso, yung cook namin dito nai-stress din, pero hindi naman katulad nung sa'yo na gusto nang mag-resign. Siya nai-stress siya kapag wala siyang ginagawa. Pag konti na yung customer, tangina nakikita mo yung, alam mo yung nanlulumo siya pag wala siyang ginagawa. Tapos nag-e-email na lang siya, ganun, pindot-pindot. Tapos boss, tangina nakakatamad kong ganito, kailangan ko ng, putang ina nyo bumenta kayo. So, yun yung nakaka-stress niya rito. May mga pagkakataon, ako nagbubunga nga, paminsan-minsan, pag paulit-ulit na lang yung parehas na problema, na paulit-ulit ko na rin kinall out. Pero, butang ina, isang beses pa lang nangyari, bubunga nga agad. Kapag ka gano'n ang bunga nga ng boss mo, tangina, magkakaproblema ka talaga. May stress ka talaga. Ngayon, it's up to you kung paano mo sasabihin sa boss mo yun. Na, boss, nakaka-stress kasi yung gano'n. Siyempre, kapag ka hindi, diba, pag lagi na lang bunga, lalayasan ka ng mga tao mo. Ngayon, tinan mo, ngayon, kino-consider ko na ngayon na mag-resign. Ngayon, ako, ang gusto ko, maiayos natin yung hanap buhay natin. Gusto kong tumulong sa'yo para maiayos ang hanap buhay. And the only way para maiayos ang hanap buhay, kailangan kong sabihin sa'yo at pagmamalasakit ko ito sa'yo na nai-stress talaga ako kapag nagbubunga ka. So as much as possible, baka pwede bawasan ng konti. Kahit bawas lang. Ganun.
Kaya yun. Hindi naman ang boss problema, brother, yung mga staff niya. Ganun din, parehas din. O de, Parehas din ano din. mo ngayon, ibira mo ngayon sa boss mo, na boss, ako nai-stress kasi siguro sa ibang mga kasama ko rito sa trabaho. Katulad nitong isang senaryo na to, ito pa isang senaryo na to, itong mga to, paulit-ulit kasi na nangyayari. Syempre, hindi ko magawa na maayos yung trabaho ko kasi may iniisip ako na paulit-ulit na lang yung problema natin dito sa loob ng opisina. Baka pwede gawa naman ng paraan, boss. Yun. Okay. Ganun yun. Kasi alam mo diretso sa lahat ng mga negosyo, lagi at laging may mga bagay na nakaka-stress sa mga empleyado na hindi napapansin ng may-ari o hindi napapansin ng supervisor o hindi napapansin ng manager. Ngayon, yung mga pinaka-common na yan, i-raise ninyo sa management, lagi kayong pupunta dun sa may magagawa. Kasi kung ang gagawin ninyo, na-stress na ako, aalis na ako. Stress ako, alis ako. Ang mangyayari, magpapalipat-lipat ka talaga ng trabaho. Tapos hahanap ka, sana malaki sweldo. Para sa anong klase ng trabaho? Para sa klase ng trabaho na every time may i-stress ka, nilalayasan mo. Ang resume mo ngayon, talon-talon ka. Hindi ka ngayon makakuha ng malaki sweldo. Bakit? Kasi hindi ka mapopromote ng ganyan talon-talon ka. Dapat matuto ka rumisolba ng problema, brother. The sooner na matutunan mo yung konsepto ng problem solving, the sooner na makakaalagwa ka pagdating sa konsepto ng promotion tapos lalaki sweldo mo. Kuha mo? Yes, brother. Problem solving ang sikreto. Ano eksakto yung dahilan kung bakit miserable ang buhay ko sa putang inang trabaho na to kaya gusto ko nang umalis. Yun. Tapos pag nakuha mo ngayon kung ano-ano ang dahilan kung bakit gusto mo nang umalis sa trabaho, yung mga problema na yan, hanapin mo dyan, alin-alin ba rito sa mga problema na to yung kaya kong resolbahin, alin-alin dito yung kaya kong ang kailangan kong gawin ay magpatulong sa boss ko kasi ibang tao na pinag-uusapan at hindi ko kayang resolbahin yung problema ng ibang tao. Ganun. Pag yung performance mo pinag-uusapan, kaya pinagagalitan ka palagi, ayusin mo lagi ang trabaho mo. Pag yung kasama mo sa trabaho ang problema at sakit ng ulo, i-raise mo sa management yan. Hindi mo pwedeng komprontahin yung tao. Bakit? Lateral kayong dalawa. Pantay kayo. Hindi mo siya pwedeng komprontahin. Iaakit mo yun sa boss mo, ang boss mo ang magsasalita tungkol dyan. Oo mo? Yes, brother. Follow-up question, brother. Galing na sagot mo, brother. I know. Nakaakit na ako ng maraming posisyon ganun talaga. Pag nakaakit ka sa maraming posisyon, brother, maiintindihan mo, lalawak ang pananaw mo sa buhay. Pagka napopromote Thank you, ka brother. sa trabaho, pag napopromote ka sa trabaho, you will understand how things work. Tapos, hindi ang resolution sa mga problema katulad ng mga parang magjowa na hiwalay. Ano problema? May problema tayo. Maghiwalay na lang tayo. Puro hiwalay na lang ang resolution sa problema. Sa akin, okay, bala, kung gusto mo humiwalay. Pero, supposed to be, ang ginagawa natin, nire-resolve natin yung mga problema. At hindi natin tatawaging problema yung trabaho natin. At hindi natin tuturing na stressful yung trabaho natin. Merong cause ang stress. Alin dyan sa mga yan yung nagiging cause ng stress mo. Hanapin mo ngayon, nahanap mo na ano cause ng stress, yung bunganga ng boss mo. Hanapin mo ngayon, ano dahilan ba't nabubunganga ang boss mo? O yung kasama mo sa trabaho, ano dahilan ba't yung kasama mo sa trabaho stressful? Tapos tignan mo ngayon, alin doon sa mga yon, sa mga problema, yung dapat ikaw ang gumawa ng paraan, katulad ng performance mo, yung trabaho mo, yung attendance mo, yung punctuality mo, yan magagawa mo ng paraan. Yung mga hindi mo kaya resolbahin, boss, may problema ako. Etong isang empleyado, o etong isang supplier, o etong isang putang ina, etong isang leche, o eto, boss, hindi ko kaya resolbahin yan. Kailangan ko ng tulong mo. O, gagawa mo ng paraan, magiging seamless yung hanap buhay natin pare-parehas. Hindi gagawa ng paraan, pare-parehas tayo sasakit ang ulo, boss. Tulungan mo ako rito. Ganun. Kuha mo? Okay. Yes, brother. Follow-up question? Okay ka na? Okay na, brother. Okay, sige. Brother, gusto ko sana mag-side hustle ba? Ano ba dapat gawin sa, sa 5K? Paano ko siya palaguin? Diretso, halos wala kang magagawa sa 5,000. Halos wala. Kasi, kapag ka 5,000 lang ang budget mo, tapos may employment ka, may trabaho ka, pwede kang mag-practice ng iba't ibang mga skills, pwede kang mag-training ng kung ano-ano na ikaw na mismo magta-train sa sarili mo at magre-research, pwede yun. Ang problema, mahahati isip mo. Between trabaho at saka isa pang gusto mong gawin, tapos pa 5K lang ang pera mo. Magparami ka muna ng pera. Kasi ang magiging problema mo dyan, mahahati ang isip mo, tapos mapapabayaan mo yung primary means of income mo. Pag nagkadalawa, yung primary means of income mo, hindi ka makakapaglingkod sa dalawang Panginoon ng sabay. Iiwan mo yung isa, tapos paglilingkuran mo yung isa. Gano'n na mangyayari dun. Gets mo?
Sa halagang 5,000, magparami ka muna ng pera. Ito suggestion ko sa'yo. Magpa-promote ka sa trabaho para lumalaki yung sweldo mo. Tapos dadami rin ang ipon mo pag marunong ka ng financial management. Titigilan mo muna lahat ng kapritsyo. Tatabaan mo utak mo. Kung anong industriya yung gusto mong pasukin, makakapasok ka dyan sa industriya na yan. Kung tatalinuhan mo ng gusto, kung tatrabahuhin mo ng gusto, tapos pag-iipunan mo ng gusto hanggang makarating ka na 1,000,000 piso. Kuha mo? Yes, brother. Mhm. Posible ba, brother, makakuha ng milyon sa pagtatrabaho? Oo, yung unang 1,000,000 ko nakuha ko sa pagiging empleyado eh. Ang sekreto kasi sa pagiging empleyado, magpalalim ka. Dapat kabisado mo ginagawa mo. Eh yung iba, puta, paano ka? Paano ka makakarating dyan kapag minimum ka? Hindi ka talaga makakarating dyan pag minimum ka. Abutin ka ng putang ina. Senior citizen ka na, baka nasa 900,000 ka pa lang. Diba? Ito, parang katulad ni Chester. Ayan, kwentong barbero yan. 50,000 daw ang sweldo niya. Tapos international daw ang kliyente, US daw. Shipping company daw. Tapos English hindi siya marunong. Tapos gumagamit siya ng mga salita na hindi niya alam. Alam mo na hindi ka makakarating sa 1,000,000 pagka ganyan ka, Chester. The only way para makarating ka sa 1,000,000, tatabaan mo utak mo, tatalinuhan mo ng gusto. Yun lang ang paraan. Magpapalalim ka. Kasi kahit construction worker naman, pwede ka umabot sa 1,000,000 eh. Paano ang path kapag ka construction worker ka? Yan ang maganda. Diba? Construction worker ka, paano ka makakarating sa 1,000,000 piso? Pag-usapan natin yan ngayon, Pilipinas. Akin muna, atensyon ninyo, Pilipinas. Pengin muna akong 30,000 hearts. Dudutin nyo na ng gusto para mabilis. Akin muna, atensyon. Pengin muna akong 30,000 hearts dito sa TikTok. Dudutin nyo na ng gusto. Paano ka makakarating sa 1,000,000 piso kapag construction worker ka? Kasi may mga construction worker nakikinig sa akin ngayon eh. Alas 8 pa ang simula ng mga trabaho nila. Alas 9. Alas 8, alas 9, bala kayo. Pero, construction worker ka, gusto mo makaalagwa, gusto mong mas malaki ang sweldo mo kaysa sa mga ordinaryong construction worker, kaya yan. Kaya yan. Hindi mo nga lang alam kung paano. Kaya ka nagtsatsaga sa isang trabaho na ikaw rin mismo hindi mo gusto. Tangina, naalala ko ng panahon construction worker ako. Putang ina, grabe yun. Ginagawa, mabubuhos kami sa third floor. Tangina, hindi ko makakalimutan. Magbubuhos kami sa third floor. Sa second floor namin hinahalo yung yung semento. Putang ina mo, iaakit mo yun mula doon sa kalsada kasi nandun yung mga nandun yung mga anong tawag diyan? Materyales. Iaakit mo papuntang aakit ka na hagdan, papuntang mula first floor papuntang second floor. Tapos doon kayo ngayon maghahalo. Tapos tsaka ngayon babato ngayon yung paakyat doon sa taas para yung nasa taas sila magbubuhos na ganun. Tangina, hindi ko makakalimutan yung tangina ng tindi ng ang bigat, ang pagod ko talaga noon. 18 anyos lang ako, manipis yung katawan ko, puta. Alam mo yung, wala talagang pag-asa talaga na Walang pag-asang manatili kang construction worker ng mahabang panahon pagka ganun yung katawan mo eh. Alam mo yung, tangina, hindi ko makakalimutan, lalo na yung pinakaunang-unang trabaho ko nun sa construction. Pakitang gilas pa ako eh. Hindi, boss, kaya ko yan, ang bahala dyan. Payat mo kaya mo yan. Ay, ang bahala dyan. Ang puti-puti ko pa nun, tangina nga, 18 anyos ako. Puta, kaya alam mo yung pinilit ko na tapusin yung buong maghapon trabaho. Tapos kinuha ko yung sweldo. Kaya bukasan, sa linggo ko nilalagyan. Hindi ko makakalimutan. Tangin na pinakaunang beses. Dudutin nyo na, kahit 20,000 lang pwede na. Sige, pay 20,000 hearts. Let's go, 20,000 hearts. Papakita ko sa inyo yung paraan kung paano umalagwa. Yeah, 20,000 hearts. Eh na, sakto, konti na lang yan. Dudutin nyo na. 2,000 na lang yan, 2,000 hearts na lang yan. 100 plus yung nanonood, dudutin nyo na, bilisan nyo na lang, dali. Para dumami viewers natin, malaki pa kinabang nito, lalo na doon sa mga nagko-construction. Alam mo, ako lang naman yung siraulong nagmamalasakit sa mga nagko-construction na influencer eh. Karamihan ng mga influencer, walang pakialam sa mga ganyan eh. Construction worker ka, wala kang pera, wala kang pakialam sa'yo, viewer ka lang yan. Viewer ka lang. So tumawa-tawa ka dyan, gano'n, mag-react ka dyan, comment ka dyan, wala akong pakialam sa'yo, bakit construction worker ka lang. Ganyan karamihan ng mga influencer eh. Ako lang naman yung siraulo para malasakit sa kapwa-taong wala naman masyadong maraming pera eh. Ayan, okay, 20,000 hearts. Okay, let's go. So, ganito, construction worker ka. Ito nakita ko down. Construction worker ka, pilitin mo mag-ipon. Pilitin mo, puwersahin mo sarili mo mag-ipon. Paano ba puwersahin sarili mag-ipon? Makakaipon ka, huwag ka lang mag-aanak muna. Huwag ka muna mag-aanak. Huwag ka muna mag-aasawa. Huwag ka muna mag-aanak. Dahan-dahan ka lang. Ngayon, wala ka na magagawa. May anak ka na, may asawa ka na. Ngayon, ito naman ang gagawin mo. Puwersahin mo ang sarili mo na matuto ng skill. Magtanong ka. Kasi hindi mo alam eh. 'Di ba? O kaya ang dahilan kung bakit hindi ka mabayaran ng mahal kasi wala sa sistema mo na kahit na anong kaya mong ibenta ng mahal. 'Yun ang dahilan nun eh.
Isa sa mga dahilan kung bakit naghihirap ang karamihan ng mga mahirap kasi wala sa sistema mo kahit na ano na kaya mong ibenta ng mahal. Labor. Ngayon, ang ending mo, laborer ka talaga. Ngayon, pero pag natuto ka ng skill, mapapansin mo, umaangat ka na eh. Pati bayad sa'yo umaangat eh. Marunong ka na palitada. 'Di ba? Mason ka. 'Di ba? O tapos, marunong ka na mag-tiles. Pag natuto ka ng pagmamason, pagpapalitada sa pader, tapos pantay yung pader mo, maayos, pwede mo nang idagdag ngayon na marunong ka na mag-tiles. Tapos, etc., paangat ka na paangat. Hanggang dumating sa punto na kaya mo nang mangontraktor. Pag contractor ka na, tignan mo, ang laki ng kinikita mo. 'Di ba? Komplikado? Oo, komplikado. Pero mas komplikado maging mahirap na hindi mo alam kung paano mo babudgetin yung kapirasong barya na kinikita mo sa araw-araw. Mas komplikado yun. Komplikado talaga. Bakit? Kung madali lang sanang yumaman, sobrang dali lang pala, katulad ng sinasabi ng mga putang inang mga networker, sana halos lahat ng Pilipino mayaman na pagpasok sa networking. Sana ganun. Hindi naman eh. Diba? Kung sobrang dali lang palang yumaman sa pagbibusiness, katulad ng sinasabi ng mga putang inang influencer, sana halos lahat ng tao mayaman na sa pagnenegosyo. Hindi nga eh, ang statistics na sinasabi ng statistics na sinasabi sa buong mundo, halos lahat daw ng negosyo, somewhere around 80-90% ng halos lahat ng negosyo nalulugi sa unang taon pa lang. Unang taon. Tapos umaangat yan somewhere near 95% sa unang 5 taon. So halos lanos lahat ng negosyo sa unang 5 taon pa lang mula dun sa panahon na nagsimula sila ng negosyo. Hindi totoo yan na pag nag-business ka, yayaman ka agad. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan, diretsahan. Hindi talaga totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Akin, diretsahan lang Pilipinas. Merong proseso na dapat kang pagdaanan. Ang proseso, ang 3 pillars ng Project 1M, tatalinuhan mo ng husto. Matuto ka ng kahit na tungkol dun sa industriya, kung saan ka nandun o sa industriya na saan mo gustong pumasok, talinuhan mo ng gusto dyan. Trabahuhin mo ng gusto, tapos pag-ipunan mo ng gusto. Makakarating ka rin sa 1 milyong piso. Huwag kayo maniniwala sa mga putang inang influencer na headline. Mahilig sila sa headline eh. Negosyante, yumaman. Ganyan lagi eh. Negosyo, negosyo, negosyo. 4 na quadrant yan. Nakakayaman ang pagiging empleyado. Nakakayaman ang freelancing, nakakayaman ang business at nakakayaman ang investment. Lahat yan nakakayaman kung alam mo ginagawa mo. Pero lahat yan, mananatili ka pa rin mahirap pag hindi mo kabisado ginagawa mo. Kaya empleyado ka man, o freelancing ka, o business ka, o investment ka, pag hindi mo alam ang ginagawa mo, mananatili ka pa rin mahirap. Sana nakuha nyo yun, Pilipinas. Hindi yan 1 pirasong quadrant lang, tapos business ang magpapayaman sa iyo. Tangina. Pag magaling na piloto ka, empleyado ka pa rin ng airlines. Pero yayaman ka sa pagiging piloto. Pag magaling na engineer ka ng isang magaling na firm, empleyado ka pa rin. Pero yayaman ka sa pagiging engineer mo. Pag abogado ka, na abogado ka ng isang firm, yayaman ka pa rin sa pagiging abogado mo. Huwag tayong maglokohan, Pilipinas. Ang dahilan kung bakit nananatili kang mahirap, dyan sa kung ano man ang trabaho mo, kasi hindi ang ibig sabihin niyan, dapat kang mag-business. Hindi ganun. Dapat matuto ka ng konsepto na palalimin mo kasi ang sarili mo. Palalimin mo ang sarili mo sa taba ng utak. Palalimin ng sarili sa pagtatrabaho ng gusto. Palalimin ang sariling bulsa sa pag-iipon ng pera. Kasi kahit gaano pa karami ang kinikita mo, pag hindi mo iniipon yan, hindi pa rin mananatili kahit magkano pa yan sa bulsa mo. Nakuha niya, Pilipinas? Sana nagkakaintindihan tayo. Type yes nga muna. Gusto ko muna mag-sink in sa inyo yon. Yes muna, type yes muna. Sa YouTube, sa TikTok, at saka sa Facebook, type yes nga muna. Gusto ko munang maintindihan ninyo. Gusto ko munang mag-sink in sa inyo na kahit ano pa ang ginagawa mo, nakakayaman yan kung alam mo kung ano ginagawa mo. At kung naiintindihan mo ng buo at kabisado mo ng husto at malalim na yung pinag-aralan mo sa industriya kung saan ka nandun. Facebook, type yes nga muna. YouTube, pa-type nga muna ako yes. Sana nagkakaintindihan tayo, Pilipinas. Walang masyadong maraming influencer ang nagtatapat sa inyo ng ganyan.
Halos lahat sila pipilitin kang mag-business kahit hindi mo alam ang ginagawa mo at kahit hindi ka pang negosyo para makuha nila yung pera mo papasok sa bulsa nila. Sarili lang nila iniisip nila. Sarili lang nila iniisip nila. Bibihira yung nagtatapat sa'yo, Pilipinas. Bibihira ang nagtatapat sa'yo. Napakabihira ng mga nagtatapat sa'yo. Go, brother. Follow-up question. Go. Paano pag narating mo na yung 1M mo, brother? Tapos ano na next nun? Yan ang maganda. Makakapagbukas ka ng maraming pinto ng oportunidad para sa sarili mo, para sa pamilya mo, at sa mga taong nakapaligid sa'yo. Yun muna. Banatan mo muna unang 1 milyon mo. Pag nakuha mo 1 milyon, maintindihan mo, biglang lalawa ka utak mo. Tapos mapapansin mo rin at the same time, pati opportunity sa paligid mo, biglang putang ina binagbukas ng malawak na pinto. Ang dami kong palang pwedeng magawa sa buhay ko. Tapos maaalala mo na minsan panahong mahirap ka. Minsan panahong isang kahig, isang tuka. Tapos minsan panahong walang-wala. Tapos makakakita ka ng mga taong katulad mo din dati. Walang-wala, hirap na hirap sa buhay. Tapos matututo ka ng magmalasakit sa kapwa-tao mo. Kasi may mga tao walang malasakit sa kapwa-tao eh. May mga tao walang malasakit sa kapwa-tao. Nakikita mo nahihirap yung kapwa-tao mo, wala kang pakialam eh. Nakikita mo niloloko ng mga influencer, wala kang pakialam. O ngayon, darating na ngayon sa panahon na may 1 milyong piso ka, kahit gustuhin mong maging influencer, makakarating ka na dun. Kasi alam mo na yung proseso eh. Nakuha mo yung disiplina. Pagkakuha mo ng disiplina, yung disiplina na yan, na kahit anong industriya pasukin mo, tatalinuhan mo, tatrabahuhin mo, pag-iipunan mo ng taba ng utak, makakarating ka sa kahit saan gusto mong makarating. Kahit pagiging influencer pa. And you will understand that there are so many doors that will open to you if you will only choose wisdom. Kung uunahin mo muna ang karunungan. Walang masyadong nag-iisip ng ganyan eh. Lahat na lang ng tao naghahabol ng pera. Naghahabol ng pera, naghahabol ng pera hanggang abutan sila ng kamatayan nila. Lahat na lang sila naghahabol ng pera hanggang abutan ng kamatayan. Without considering na pag inuna mo ang karunungan, yang pera, yang kasikatan, yang kapangyarihan, byproduct yan ng hindi birong talino na pinaghirapan mo. Wala masyadong nag-iisip ng ganun. Wala masyadong maraming nag-iisip ng ganyan sa inyo, Pilipinas. Sana dumami para hindi ilang piraso lang yung nangangarap ng maalwan na buhay. Para hindi ilang piraso lang yung nangangarap na maging maayos yung kinabukasan ng anak nila, na ang ginagawa nila, ipinapakita nila sa mga anak nila kung paano ba dapat yung daan. Kasi ang karamihan, pinapatapon lang yung mga anak nila sa institusyon ng gobyerno. Ang tawag eskwelahan, sana matuto sila dun. Mas malayo mararating ng anak mo pag ikaw mismo ang nag-aral. Mas malayo ang mararating ng anak mo pag ikaw mismo ang trumabako. At mas malayo ang mararating ng anak mo pag ikaw mismo ang nagpapakita sa kanila kung paano. Monkey see, monkey do. Kung ano yung ginagawa mo, kinokopya ng anak mo. Follow-up question, brother. Yun lang yun, brother. Salamat sa time, brother. Okay, thank you very much, brother. Ito ay sakit. Thank you, brother. Thank you. Ngayon naakit akong basher. Tignan natin kung akit. Siyempre, karamihan sa inyo. Alam mo yun, paano maging bobong basher? Ang bobong basher starter pack. Ito mo. Dali, mag-akit muna ako ng isa. Ito. Mix. Tignan mo. Bobong basher starter pack ito. Bobong basher starter pack. Una, gawa ka fake account. Dapat fake account. Hindi nila dapat makita yung totoong mukha mo at hindi dapat nila makita kung sino ka talaga na wala ka naman kasing narating eh. Wala kayo papakita. So, takot ka. Takot. Pangalawa, bobong basher starter pack. Pangalawa, dapat 1 to 2 words lang, 1 to 3 words lang. Hanggang doon lang kaya muntahin. Bobo. Ganun lang. Yan. Feeling, parang ganito, si Baby G. Feeling expert. Yeah, mga ganyan. Bobong basher yan eh. Alam mong basura buhay niya mga yan eh. Mga dalawa, isa, dalawa, hanggang 3 salita lang kayang tahiin niya mga yan. Yun lang, hanggang doon lang talaga sila. Isa, dalawa, hanggang 3 lang kayang tahiin. Ano yan? Automatic yan. Kailangan kabobohan lang talaga ilalabas mo. Wala ka talagang ibang ilalabas. Kabobohan lang. Walang valid na punto. Walang valid na pagtutol. Walang kahit na ano. Basta kabobohan lang talaga.
So 1 to 3 words lang kaya. So una, dapat fake account. Pangalawa, 1 to 3 words lang kasi nga mahina nga ulo mo eh, 'di ba? Hanggang doon lang talaga kaya mo eh. Wala kang narating, so hindi mo ilalabas ang mukha mo, takot ka. Tapos 1 to 3 words lang kasi mahina talaga ulo mo eh, 'di ba? Tapos yung pangatlo, ito pinaka-importante sa lahat, dapat sobrang tapang mo. Oh, dapat sobrang angas mo, sobrang tapang mo. Yan, tangina bobong basher starter pack yan. Bakit? Puro boka ka lang eh. Yun lang, hanggang doon lang ang tapang mo. Yung tapang mo, dapat sobrang tindi ng katapangan mo. Sa type. Sa comment section. Pero pag inaakit ka sa live, hindi mo kaya. Oh, tapos minsan magbabanta ka pa. Dapat kasama yung pagbabanta. Papatayin kita, gano'n, babariling kita, bubugbugin kita, papakain ko sa titi mo. Yan, mga ganyan. Magbanta ka ng gano'n, mas extreme, mas matinding bobong basher starter pack yan. Tapos pag sinabi sa iyo yung address, huwag kang pumunta, magpanggap ka na lang na bibiglain mo na lang kahit ang totoo, wala ka talagang planong pumunta kahit kailan. Yan, bobong basher starter pack. Una, fake account, wala ka kasi ililitaw eh. Kahit takot ka, kahit mukha mo, takot ka ilitaw eh. Pangalawa, 1 to 3 words lang ang kayang tahiin. Kasi sobrang bobo mo nga talaga eh, 'di ba? Gandun lang kaya eh. Wala na talaga ibang mailalapad, wala na maililitaw. Tapos pangatlo, dapat sobrang tapang mo, wala na sa lugar. Yan. Bobong basher starter pack. Bobong basher starter pack. Okay, sige, magkakit tayong bago. Sana may umakit ng bobong basher. Okay, okay, next tayo, next. Ronnie. Wala, negative si Ronnie. Okay, next tayo. Makmak. Yung mga gusto umakit sa live, ito yung comment bar. Yung katabi lang ng comment bar, yun yung option para makakit kayo sa live. Nandito ako ngayon sa TikTok. Facebook, YouTube, standby kayo dyan. Good morning, Makmak. Taga saan ka? Taytay, Arienda. Lapit mo lang pala eh. Sana punta ka na lang dito. Dito ako ngayon sa Doksa. Ang ono lang. Yan. Okay, anyways. Yeah, ano tanong mo, brother? Ano, Chay, ano pa lang ako, 20 years old. May business ako, tapos may business yung family ko. Tapos nag-aaral ako ngayon. Oh. Third year, college. Okay. May naman, may nakukuha naman ako kahit papaano. May resulta naman na kahit papaano. Ano kayang gagawin ko, Chay? May nakuha na ako, may ADB na ako, may click na ako. Ano yun? Unahin mo muna, brother, ano ba gusto mo mangyari sa buhay mo? Kasi ang nangyayari, you're lost eh. Hindi mo alam kung ano-ano mga possibilities. Yun ang dahilan kung bakit hindi mo rin alam kung ano-ano ba talaga yung gusto mo talagang mangyari. Naliligaw ka. Kaya mo tinatanong sa akin kung ano gagawin mo pagkatapos no? Kasi nga hindi mo nga alam kung ano-ano yung mga possibilities. Tapos hindi mo rin alam kung ano-ano dun sa mga possibilities na hindi mo alam na nag-e-exist pala. Yung palagay mo magugustuhan mo pag nakita mo. So you haven't tried enough shit. Kailangan ka mag-testing ng iba-ibang bagay, research ng kung ano-ano, hanggang makuha mo talaga kung ano eksakto talaga yung gusto mo. Kuha mo? Okay. Wala sa mga material na bagay yan, brother. Find meaning in your life. Maghanap ka ng dahilan kung bakit ka nabubuhay. Madalas sa pagkakataon, yung mga material na bagay makakatulong sa'yo yan para makapagpalawak ng kung ano man yung bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo. Makakatulong. Pero hindi yung paramihan ng pera, ng bahay, ng kotse, ng travel, ng cash, na bundle, hindi yan ang purpose ng buhay, brother. Hindi yan. So mag-try ako. Tapos magre-research ka rin ng gusto. Yun ang nakasulat sa Biblia eh. Ang sabi, subukin ninyo ang lahat ng bagay. Ingatan ninyo ang mga bagay na mabuti, layuan ninyo ang mga anyo ng masama. So testing ka ngayon. Gets mo? Okay, brother, okay. Follow-up question, brother. Yun lang, brother, salamat. Sige, galingan mo sa buhay. At least narinig ko sa'yo. Good. Okay, maligaya ako nakatulong kayo sa'yo, brother. Bye-bye. Okay, next time. Ito yung comment bar. Yung katabi ng comment bar, yun yung option para umakyat sa live. Okay, mukhang wala tong isa. Next time.
May isang arugante. Sabi, calming clouds. Brother, akit mo ako dyan, mapapalaban ka sa akin. Alam mo, tawa pa siya eh. All capital letters pa yung tawa niya eh. Alam mo, papaalala ko lang sa'yo Pilipinas, na ang programa ko para makatulong sa kapwa-tao. May mga tanong yung mga kapwa-tao, gusto nilang masagot, kaya ako nagpo-programa ng ganito. Hindi ito para sa ego mo, para palamunin mo yung ego mo. Kung gusto mong palamunin yung ego mo, wag mo na ako idamay. Yung kapitbahay mo, doon ka. Kayong dalawa magbaragan at kayong dalawa ang magpaaligsahan ng pataasan ng ihi mo. Tara mo, try mo lang, brother. Brother, papasa ko sa'yo, sorry pero hindi para sa'yo yung programa ko eh. Hindi ito para sa ego mo, para pakainin mo yung ego mo, tapos gagamitin mo pa yung kasikatan ko. Doon ka sa kapitbahay nyo, doon ka magyabang. Wag dito. Wag dito. Mga tao talaga. Mga tao talaga. Crystal, good morning. Taga saan ka? Ay, Myers pala to. Manila po. Crystal, nagbibigay kasi. Ay, ito, salamat may nagbibigay ng regalo Si Crystal 888. Nabati ko tuloy. Myers, good morning. Taga saan ka, brother? Manila po. Manila, okay. Ano ang tanong mo, brother? Crystal, Salamat Paano po kaya ako makakawala sa comfort zone ko? Yun lang naman. Ganito. Ayan, nalilito nga marami dyan. Tangina, halos lahat ng mga bobong influencer ang gusto palabasin ng mga tao sa comfort zone. Halos lahat ng mga bobong influencer gusto palabasin ng mga tao sa comfort zone. Pilipinas, pakinggan nyo nga ako tungkol dyan sa comfort zone na yan. Kasi baka madali kayo ng mga bobong influencer eh. Kailangan lumabas sa comfort zone. Kailangan lumabas sa comfort zone. Putang ina mga bobo to. Pagka bobo ka talaga, ganyan talaga advice mo. One size fits all eh. Ganito, tungkol sa comfort zone, hindi lahat ng bagay kailangan alisan mo sa comfort zone mo. Hindi lahat. Hahanapin mo lang doon, alin-alin ba dito sa loob ng comfort zone ko yung hindi nakakapagpaalagwa sa akin sa buhay at nagpapanatili na mukha akong tanga at may problema at masakit ang ulo at hindi mo ko mahanap ang purpose ko sa buhay. Yun lang. Comfort zone mo, nanay mo, o di mayat-maya, bisitahin mo nanay mo. Anong masama ron? Diba? Comfort zone mo yung bahay ninyo, pwede kang nandun sa bahay ninyo. Walang masama, hindi mo kailangan lumipat ng ibang bahay kung comfort zone mo bahay nyo. Wala akong nakikitang ganun. Bakit? At ano mo, ang hahanapin mo, alin ba dito sa mga to na comfort zone mo yung calming clouds. Sabi, marami akong tanong sa'yo, brother. Kailangan ko na sagot mo. Okay, sige. So be it. Pagbibigyan kita. Pero marinig ko lang na nagpapaka-arrogante ka at ang gusto mo debate. Babahala ka, bababa kita. Ngayon, going back sa pinag-usapan natin. Yung comfort zone, brother, merong mga parte dyan na hindi mo na kailangan galawin, maligaya ka. Alam ba, katulad sa akin, paborito ko sinigang na baka eh. Comfort food ko yan eh. Technically, nasa loob yan ng comfort zone ko eh. Tingnan mo, hindi ko kailangan galawin yung sinigang na baka. Paano galawin? As in, kailangan. Hindi, dapat labas ng comfort zone. Ano dapat lutuin? Adobo. Hindi nga gusto ko sinigang eh. Diba? Wala namang masama kung magnegosyo ako ng sinigang. Diba? So, ano ba? Papalitan ko pa ba naman yung comfort zone namin dito na sinigang ay binebenta namin? Hindi, pwede naman ako magdagdag eh. Pero yung comfort food ko, gusto ko yan. Gusto kong nandyan yan, ayokong palitan yan. Masarap ang buhay ko na nandyan yung sinigang na baka ko. Gusto ko yan. Hindi matatanggal yan kahit kailan. Ngayon, tungkol dun sa ibang mga bagay na comfort zone mo, tapos hindi nakakapag-enable sa'yo na mag-grow individually, yun baka pwedeng pihitin mo ng konti o gawan mo ng paraan. Halimbawa, isa sa mga comfort zone, trabaho, employment, diba? Ang baba ng sweldo mo. Comfort zone mo na kasi yun. Kabisadong mo na kasi trabaho mo. Ngayon, anong masama doon na kabisado mo ang trabaho mo? Yung sweldo hindi lapat para sa'yo. Ba? Yun ngayon ang problema mo. Sweldo, hindi lapat para sa'yo. Bakit? Lumalaki na pamilya, lumalaki ang gastos. Yung trabaho nananatiling ganun. O ngayon, doon ka ngayon naalis ng comfort zone, pero hindi ibig sabihin niya na, hindi, kailangan, sabi ni Chester, umalis ng comfort zone. Sabi ng putang inang influencer doon sa kung saan ng putang inang networking, umalis doon ng comfort zone. Ano gagawin? Mag-networking na lang tayo! Putang ina. Dog show ang puta. Dog show talaga eh. Hindi ganun. Para lumaki ang sweldo mo, ano problema? Hindi yung trabaho. Ang problema, yung sweldo maliit. Diba?
O, lumalaki na expenses, tinanggal nyo naman lahat ng kapritsyo, hindi pa rin kasya. O, paano gagawin? Gagawa ka ng paraan para makapagpa-promote. O, para lumalaki sweldo. Papapromote para lalaki sweldo. O ngayon, na-promote ka na, hindi pa rin lumaki sweldo. Lipat ka ngayon sa ibang kumpanya sa parehas na posisyon. Oh, dati ahente ka. O hindi ka na ngayon ahente, supervisor ka. Hindi iniangat ang sahod. 1 taon ka ng supervisor. Ordained ka talaga, as in supervisor ka na by paper. Hindi pa rin tumaas ang sweldo o konti lang itinaas. Lipat ka ngayon ng kabilang kumpanya, supervisor ka. Tignan mo pag external hire ka, halos 1.5 to times 2 ang sweldo. Halos 1.5 to times 2. Yan ang hindi iniintindi na iba. Hindi mo kailangan pumasok sa networking. Puta. Maligaya ka sa trabaho mo, manatili ka sa trabaho mo, magpa-promote ka lang para lumalaki ang sweldo mo. Hindi kailangan pumasok sa networking Pilipinas. Ang putang ina. Hindi talaga. Hindi kailangan pumasok dyan. Hindi kailangan pumasok dyan. Tapos ang malupit nun, pumasok ka na nga doon, nag-resign ka pa sa trabaho mo. Tangina mo, lalo ka naipit. Lalo ka naipit. Naniwala ka sa kanila, kailangan mo lumabas sa comfort zone. Pilipinas, tabaan mo utak mo. Talinuhan mo ng gusto. Masyadong marami sa internet ang nag-a-advise na ang mga advice nila, hindi best interest mo yung ipinuput forward. Ang pinuput forward nila o yung abante nila, hindi interest mo. Wala silang pakialam sa gusto mo. Ang pakialam nila, yung bulsa nila mapuno ng pera. Kaya yung advice nila may kinalaman sa sarili nilang bulsa. Pero mo, advice mo sa ibang tao may kinalaman sa bulsa mo, ano yan? Taka na, greedy naman yan. Eh, hindi bali sana, wala namang problema rin kung parehas kayong dalawa nakikinabang eh. Pero yung isa walang pakinabang, sa'yo lang ang pakinabang, tapos naipit pa sa finances yung isa, ano kalokohan yan? Pinaresign mo sa trabaho para mag-focus sa putang ng networking, tapos IT siya, di siya magaling bumoka. Putang ina mo, paano ngayon yun? Pinag-iba mo ng industriya. Hindi siya magaling bumoka, pero magaling siya sa pag-IT niya. Webdev siya, magaling siya sa webdev. Hindi nga lang siya magaling bumoka dahil nga hindi nga kasi yun ang forte niya. Pinilit mo ngayon, tangin hindi, kailangan mag-recruit ka, mag-resign ka na sa trabaho mo, putang ina ka. Putang ina nyo. Putang ina nyo talaga mga networker kayo. Ay, buhay. Napakaraming manloloko sa Pilipinas. Napakaraming manloloko. Ay, sorry. Nakapindot akong bago. Mamaya ka na, Kinton Cloud. Dali, tapusin ko lang itong isang piraso. Kinton Cloud tuloy. Pangalan yan. Cloud. What's up, brother? Brother! Hello. Taga saan ka? Taga Tarlac, brother. Tarlac. Okay. Ano tanong mo, brother? Pwede humingi ng advice, brother? Sige. Ano mapapayo mo sa yung lahat ng kinikita mo napupunta sa sugal? Tigilan mo yung putang inang pagsusugal. Gusto mo may manatiling pera sa bulsa mo, di ba? Yan, Oh, ganyan, tigil ganyan. mo, putang ina. Tigil mo! Ang mahirap Mahirap ma-out talaga. Eh, nakita mo naman yung panahon na ako tumigil sa pagyoyosi, di ba? Kung matagal ka na nanonood sa akin. Tangina, naglalaway ako nun sa live eh. Alam ko. Puta, nagpupunas pa ako ng gano'n. Oh, eh, 2 kahaba naman sa isang araw eh. 2 kaha ako sa isang Kamusta araw. negosyo ngayon, brother? Alin, yung tinatanong mo? Kamusta na? Sige, ito na, Project 1M. Okay yung Project 1M, nasa 100,000 na kami. Ang pera ngayon, nasa halos ano na. Wala pa, wala pa. 430 gano'n. 430,000 na. Pero magbabayad ako ng sweldo Ganda. ngayong A15 A15. A16 pala. A16 at saka A1 ang bayad ko ng sweldo eh. Para makagawa muna ako ng pera ng isang araw. Oh, A16 Ito, at saka ito A1 brother, sweldo. last na tanong na lang. Okay. Ano masasabi mo sa mga artista na senador? Wala akong pakialam dyan, brati. Kung competent naman sila, bakit hindi? Kung nagkakaproblema lang Oo naman nga, kapag no? hindi competent eh. Kung competent eh, ano naman ang kinalaman sa, 'di ba? Hindi pwede o masamang maging senador ang artista. Wala akong nakikitang problema rin eh. Nagkakaproblema lang kapag yung kasikatan mo, ginagamit mo para maihalag ka sa isang posisyon na alam mo namang hindi ka qualified. Doon nagkakaproblema. Totoo. Pero kung Totoo. qualified, wala akong nakikitang problema ron. Diretso, wala akong nakikitang problema. Follow-up question, brother. Any tips sa sa small business, brother? Ito isa sa mga pinakamalalaking tip ito ka, ko. brother. Sige, Kailangan ba hiwalay yung puhunan sa panggastos araw-araw, ganun ba? Oo, as much as possible, brother. Kailangan yun. As much as possible, ihiwalay mo. Kasi hindi mo gusto, parehas ng konsepto ng pagpapalaki ng bata eh. Treat business as a concept of having a child. Habang bata pa yung bata, wag mo munang pabigatan.
Tangina, 2 taon, 3 taon, pinapabuhat mo ng 50 kilos na bigas, putang ina, mababansot yung bata. Baka mamatay pa yan. Ganon din naman Di nangyari sa nalalago, negosyo mo. kumbaga, no, Mababansot ang negosyo mo, baka mamatay pa yung negosyo mo kapag ka umpisa pa lang, kasi simula pa lang ng negosyo mo, pinapabigatan mo na agad ng mga bills mo sa bahay. Ang pinaka-worst yan, pinapabigatan mo ng kapritsyo. Travel, pasyal-pasyal ka agad kayo, tapos bili-bili ka agad sa Shopee, galing gamit yung pera ng negosyo. Naku, putang ina yan, ang pinakamabilis na paraan para patayin mo yung negosyo mo. Yung kinikita mo, balik mo lang muna. Kung ano yung ginagawa na yun, ba, mag-asawa kayo, nagtatrabaho yung isa nagne-negosyo. Magtrabaho lang na magtrabaho, huwag titigil sa pagtatrabaho yung isa. Para ikaw, bumabanat ka ng negosyo, lumalaki yung pera sa negosyo, nang hindi mo ginagalaw, kasi ang pambayad sa bills ay yung pera ng asawa mo. Kuha mo? Kuha, brother. Okay. Sa madaling salita, dapat iwalay talaga yung ano, no? Puhunan, ganun. Iwalay mo yung pera ng negosyo in general. Yung pera ng negosyo, as in lahat ng pera ng negosyo, dun lang muna. Tapos yung pera ninyong mag-asawa, yun ngayon yung ginagamit sa bills. Huwag nyo munang galawin tong pera dito sa negosyo dahil maliit pa yan, barya-barya pa lang yan. Kahit 100,000 pa yan, kahit 200,000 pa yan, kahit 1,000,000 pa yan, yun ay pinuhunan ninyo. Barya-barya pa yung pera ninyo sa negosyo. Papabigatan mo agad ng pambayad ng bahay, ilaw, tubig, renta, aral ng bata, pasyal, travel, tour, putang inang yan. Ubus agad na, brother. Oo, mabibigatan ang negosyo mo, mababansot yan. Ang worst niya, mamamatay ang negosyo mo. Dahil lang sa kapritsyo ninyong ayaw nyong tigilan yung putang inang kakakargo ng kung ano dyan sa negosyo. Follow-up question, brother. Yun lang, brother, tungkol lang sa negosyo. Tsaka dun sa madami na rin kinita. Wala lang, napunta lang sa sugal lahat. Tigilan mo nga kasi yung putang inang kakasugal, Brad. Hindi ka mananalo dyan. The house always wins. Gusto mo, ikaw na lang magpasugal. Ganun. Hindi, joke lang. Nagbibiro lang ako. Baka sinasabi ng mga putang ina. Nagbibiro lang ako. Kailangan sasabihin mo talaga yun, no? Kasi pag hindi mo sinabi Hindi, pero yan, paano- sasabihin nila, hindi, lahat, Follow-up sinabi mo question, lahat. no? Putang ina. Oh, sige, go. Yun nga, paano nga ma-out yung parang hinahanap mo pag meron ka na may laman yung ganyan mo, Pigilan mo ang mayroon sarili ka sa mo. bulsa, ganun. Pigilan mo ang sarili mo. Dapat mas importante sa iyo yung pangarap mo para sa pamilya mo kaysa sa putang inang kalandian mo sa sugal. Pigilan mo ang sarili mo. True, brother. Ano pa ba naman ang putang inang gusto mo pa? Magta-trial and error pa tayo ng mga bagay na tactics kung paanong hindi gumagana yung mga bagay na ginawa mo dati para pigilan mo yung sugal. Kaya kailangan i-testing mo ngayon itong bago. Tangina, tigilan mo na lang kaya. As in at all, i-cut mo na. Katulad ng pagka-cut ko sa Yossi ko. Mahirap? Oo, nahirapan ako. Tangina, 2 linggo na, naglalaway pa rin ako eh. Pagdating ng unang buwan, sabi ko, batas ko sa sarili ko noon, hindi ako bibili, hindi ako manghihingi. Pagdating ng unang buwan, may nagbibigay, sabi ko, tangina, hindi ko naman binili to, hindi ko rin hiningi. Baka pwede naman kahit isang stick lang. Kasi nagbibigay, isang pack eh. Pero pinigilan ko yung sarili ko eh. Dinagdag ko na lang sa batas doon na hindi ako pwedeng tumanggap ng Yossi, hindi ako tumatanggap ng Yossi. So diretso, Pero ang hindi ko sabi ng tatanggapin. iba, brother, need ko daw, parang umanap ng iba libangan ba? Pwede mong palitan yung pattern kasi patterns driven ng mga tao eh. Ako, suggestion ko sa'yo, magnegosyo ka na lang kasi since yun na naman yung ginagawa mo, nagne-negosyo ka na rin lang naman, fokusan mo ngayon yung negosyo mo. Kasi pansinin mo, ito hindi nyo napapansin sa mga nagsusugal. Marami yan dito sigurado sa comment section ko. Hindi nyo napapansin pag nagsusugal ka, nawawalan ka ng ganang kumita ng pera sa maayos na paraan. Totoo. O kasi nararamdaman mo Totoo, brother, parang pwede mo nang ipalit itong putang inang pagsusugal kapalit ng trabahong hindi mo gusto. Bakit? Instant. Oo, brother. Biglaan eh. Hindi mangyayari yan kahit kailan. Diretsahan, hindi mangyayari kahit kailan na pwede mong ipalit ang pera galing sa sugal kapalit ng malinis na pera. Bakit? Kasi yung pera galing sa sugal, minsan at tsamba-tsamba lang yan. Tsamba-tsamba. Parang one time, big time no, brother. Oh, tsamba-tsamba lang yan. Sa isang buwan, sobrang swerte mo ng maka 100,000 kung 5,000 lang naman. Kasi ako ng malagi nun eh. Ha? Kaya ganun nangyari. Pinatikim din ako ng malagi. Ang tawag doon, beginner's luck eh. So, ngayon, kinain ka ngayon ng mga demonyo. Ayan na, Diretso, pigilan mo magsusunod-sunod na lang. no. Pigilan mo na lang. Pigilan mo sarili mo sa ganun, i-divert mo sarili mo dun sa kung ano man yung ginagawa mo na pagkakakitaan mo. Ako rin naman, nagsusugal din naman ako dati, bago pa ako maging influencer.
Ngayon, mahirap na kasi syempre, mapitikan ka sa loob ng casino, di ba? Nakakahiya naman. Pero every now and then, nung mga panahon na bago pa ako sumalang sa nung bago pala ako sa pagiging influencer, bago pala ako sa social media, every now and then, pupunta pa rin ako ng casino. Kasi hanggang ngayon naman, VIP pa rin ako sa casino. Hanggang ngayon eh. Pero ngayon, hindi na talaga ako nakakapunta kasi nasa loob ako ng Project 1M eh. Baka siguro pagtapos ko na lang ng ano. Pero diretso, kung gusto mong tanggalin yung sistema ng pagsusugal, tanggalin mo na lang diretso. Sabi, kailangan pang ipapalit. Pigilan mo sarili mo. Yun, isa sa mga pinaka-effective. Pasok ka sa religion o magnegosyo ka. Yun, kailangan mo palitan yung hobby mo. Pero kailangan mo talagang, puta, ikaw mismo, brother, kailangan mong pulisin ang sarili mo. Ikaw mismo, hulihin mo ang sarili mo na, tangina mo, pupunta ka na naman dyan. Tigilan mo yan, dito na lang tayo, magnegosyo tayo. Para gagawin? Magnenegosyo tayo. Hindi tayo magsusugal? Magnenegosyo Salamat. tayo. Tigilan mo sarili mo, brother. Pipigilan mo talaga sarili mo dyan. Kasi tingnan mo, kahit anong external forces pang piliting tulungan ka, pag ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo tinutulungan ang sarili mo, wala ka magagawa dyan. Wala. Ikaw mismo, hindi brother. Alam mo, brother, isa sa mga maidudugtong ko sa inyo, yung konsepto na sa isip ng tao, may may compartments yan 'di ba? May pagkakahiwalay ang isip ng mga tao eh. Merong anong tawag dito? Anong tawag dun sa naka-autopilot ka? Nakalimutan ko. Subconscious. Merong conscious mind, merong subconscious mind. Lagi paiiralin mo ang conscious mind tapos sasamahan mo ng logic. Kasi ang mahirap kasi yung iba, yung conscious mind nila, hindi nila sinasamahan ng logic, sinasamahan nila emotion. Mananalo ko ngayon, tangina, putang ina. Inanon mo sarili mo, in-excite mo sarili mo eh. Ano ngayon, ano nangyari? Hindi mo sinamahan ng logic na ang majority ng mga araw natatalo ka. Okay, pagpunta mo ngayon doon, ubos ngayon yung pinagputahan. Di ba? Yan ang sinasabi sa'yo. Follow-up question, brother. Okay na brother. Salamat sa payo. Medyo nalinawan ako ng konti. Okay ka na? Good luck sa negosyo mo, brother. Salamat, brother. Sana umabot na 1M, brother. Salamat. Huwag muna, relax lang muna. Pagka tumatagal, lalo sumasarap. Meet muna natin tong isa. Medyo bastos. Meet ka muna, bastos ko eh. Sir, Calming Cloud. Calming Cloud pa. Ito, Calming Cloud. Okay, pagbibigyan ka to. Dahil sa problema mo. Calming Hello, Cloud, brother. good morning. Taga saan ka? Olongga po, brother. Okay. Pasensya na, brother. May pumapansin lang talaga ako sa comment para may akyat mo talaga kasi idol talaga kita eh. Tangina mo ay. Gusto ko talaga na makarinig ng advice na itatanong ko talaga mismo galing sa'yo. Sige, okay. Ano ba trouble mo? Anyari? Wala naman, idol. May lang to about sa mindset ba? Okay. May gusto lang ako itanong sa'yo ito, idol. Wait lang. Mukhang sinulat mo pa yan. Maganda yan ha. Okay. Sinulat ko to, idol. Takin na yun. So, yun nga. Yun nga yung suggestion ko. Teka, tama na. Maya. Sa lahat ng mga magtatanong, isulat nyo yung mga tanong ninyo. Kasi maniwala ka, makakalimutan mo yan. Lalo na pagpupunta kayo dito, isulat nyo yung mga tanong ninyo. As many as possible, wala akong problema dyan. Kahit mga isang oras pa tayo magkakwentuhan pag pumunta kayo rito, walang problema. Basta isulat ninyo yung mga tanong ninyo. Kasi pag nakita nyo ako sa personal, kakabahan ka sa akin, maniwala ka, intimidating ako. Hindi ko gustong maging intimidating, pero yun na talaga yung personality ko. Pinipilit ko maging jolly-jolly, happy-happy, parang jolly hotdog. Wala naman ako magawa, hanggang doon lang talaga kaya eh. Hindi talaga kaya eh. Hanggang doon lang talaga. Hanggang mukhang takang medyo parang pilit na maging masaya. Hanggang doon lang talaga kaya ko eh. Pero intimidating eh. Wala akong magagawa. Pinanganak akong ganito facial feature ko. Tapos yung mga pass ko pa at the same time. So, minsan pumipitik talaga yung nakakatakot talaga ako. Okay. Go. Question, brother. Balatan natin sa'yo. Yun. Brother, bilang Chichester, anong masasabi mo sa 27 years old na ikaw? Yung pinamalupit mo na advice ba? Ganda. Tangina. Gusto ko yan.
although hypothetical question, wala namang pakinabang sa iyo yun eh. Pero 27 anyos ako, pa-retire na ako nun eh. 28 ako nag-retire. 27 anyos ako, konting tiis na lang. Konting tiyaga na lang. Malapit ka nang mag-retire, pero talinuhan mo ng husto kasi hindi mo alam na marami ka palang taong matutulungan. Hindi ko alam yun eh. Hindi ko alam. Ewan ko, sudden twist of fate yun eh. 33 anyos ako, nagkaroon ng traction sa social media eh. Supposed to be, ang plano, 40 anyos pa ako. Yun ang plano ko, hire ako media team, ganun. Tapos lahat ng taba ng utak ko, pamimigay ko lang libre. Ang plano ko pa nga na nasa isip ko nun, may magsasalita na lang ng bunganga ko yung gamit eh. Tapos, kumbaga parang, alam mo yun, walang mukha. Yun yung plano ko nun eh. Hindi ko naman kasi kailangan pa ilabas yung mukha ko. Anong pakinabang sa akin yan eh. Alam mo yun, parang retired na ako eh. Hindi ko kailangan ng kasikatan, kapangyarihan, pera. Okay na ako, maligaya ako. At hindi naman ako ipokrito. Napapakinabangan ko yung mga yan. Pero hindi ako going full speed ahead na kailangan sumikat! Kailangan yumaman! Kailangan maboto sa politika! Tangina, hindi ako interesado dyan. Hindi talaga. Okay na ako ron sa lahat ng meron ako. Kung madagdagan ng konti, hindi naman ako ipokrito, di why not? Diba? Pero ang overall na talagang interest ko talaga sa internet, makatulong sa kapwa-tao. Hindi ko ina-expect na, hindi ko ina-expect na malayo pala ang mararating ng konsepto ko lang na ang nasa isip ko sana mailabas ko lahat ng taba ng utak ko sa mga kapwa-tao para pagpatay na ako pakikinabangan nila yun. Hindi na importante kung kilalanin pa nila ako o hindi. Yun ang nasa isip ko nun eh. Gusto ko lang talaga makatulong sa mga kapwa-tao. Kumbaga parang di ba, masamang tao ako eh. Yung konsepto na gano'n, at the back of my mind, dalawa yan eh. Isa yung alam ko kasi kung anong pakiramdam ng walang-wala, hirap na hirap sa buhay. Alam ko yung pakiramdam na gano'n eh. Pero at the same time, gusto ko rin i-whitewash lahat ng mga kagaguhan ko sa paningin ng Diyos na alam kong hindi naman mangyayari yun kasi maaalala pa rin yun eh. Pero at least natabunan ko ng mga mabubuting gawa. Maraming tao na saksi ako sa kabilang buhay na pinilit ko talaga maging mabuting tao. Yun ang nasa isip ko eh. Yun lang yung nasa isip ko yung dalawang dahilan na yun eh. Na marami akong kapwa-taong hirap na hirap sa buhay na hindi naman ganun kahirap sa akin ang buhay. Akin personal, hindi ganun kahirap na sige, may mga hirap ng katawan. Diba? Understood na yun na parang pagod, puyat, bla bla, etc. Understood na yun. Pero yung swerte ako eh. Meron akong malaking swerte na naiintindihan ko paano tumatakbo itong buhay na to eh. Dahil naiintindihan ko paano tumatakbo itong buhay na to, hindi ako masyadong nahirapan ng, alam mo yun, isip tungkol sa buhay. Mas majority nahirapan ako ng katawan kasi wala ako masyadong maraming opportunity nung 18 anyos ako eh. Barker ako ng jeep, construction worker ako, mamasura ako. Wala matrabaho sa paligid yun. Pasok ako ng call center. Kasi nag-training ako sa TESDA, ang dami kong kursong nakuha sa TESDA. Ang dami kong certificate sa TESDA. Tapos NC2, oo. Tapos dahil alam mo yun, dumami yung mga bagay na natutunan ko, nabuksan ngayon maraming opportunities sa akin. Isa sa mga opportunities na nakapasok ako yung call center. BPO in general, BPO kasi hindi lang naman call center ang BPO eh. Maraming iba't iba pang parts ng BPO eh, diba? Tapos naka-thrive ako doon, na-promote naka-promotion ako marami, tapos bla bla, marami ring mga alam mo yun, mga illegal shit kasabay din nun. Hindi naman natago sa inyo to eh. Ayoko itago sa inyo na may mga illegal talaga akong negosyo sometime in the past. Pero ngayon, wala na akong ang illegal na lang na negosyo ko, yung mga hindi rehistrado, Project 1M, technically illegal na negosyo ito eh. 'Di ba? Hindi rehistrado, pero ginagawa na namin ng paraan ngayon para maiparehistro yung negosyo. Kasi ganun talaga pag nagsisimula ka sa buhay eh. Hindi naman agad-agad mamaniobrahin mo kaagad na unahin mo ang registration ng negosyo. Hindi mo pa nga alam kung kikita yan o hindi eh. 'Di ba? Hindi mo alam kung kikita yan negosyo na yan o hindi. So ipaparehistro mo agad-agad dahil lang pumitik sa'yo ng konti ang merkado nang hindi mo pa nasusubukan ng mahabang panahon kung mananatili ba yung negosyo na yan o baka mas malaki pa yung gastusin mo sa registration ng negosyo kaysa dun sa kinikita ng negosyo. Kasi darating ang panahon, maluluma ka, darating ang panahon, magsasawa sa'yo ang tao. Katulad nun, yung nasa barangay, hindi ko alam kung alam nyo yung kwento nun maidugtong ko lang, yung nasa barangay, nalugi yun eh. Supposed to be, 2 na branch namin ng Project 1M eh. At hindi ko itinatago sa inyo, nalugi talaga yun. At paulit-ulit kong sasabing nalugi yun. Kasi yung iba ang sinasabi, hindi ika nalugi. Sabing ganun. Ano ika? Nilipat mo lang. Hindi ko po nilipat, nalugi. Yun ang gusto kong sabihin sa mga tao. Gusto kong maging tapat sa inyo para sabihin na nalugi yung isa. Tapos itong nakakapanatili ngayon at ito ngayon ang kumikita ng husto. Bakit nalugi? 2 bagay. Una, kasi sawa na ang tao. Nagsawa na ang tao sa sinigang dun sa harap ng barangay eh. Nagsawa na sila eh.
Ngayon, kung nagsawa na ang mga tao, kasi halos lahat ng mga tao na dumadaan doon, bumibili na sa akin, bumili na ng sinigang, natikman na nila, 'di ba? Nagsawa na. So ang kinikita namin noon, coming from parang nasa 12, 13 mil, 14 na benta, benta yan ha, hindi yan tubo, hindi malinis sa tubo 'yon ha. Benta 'yon kada araw. Naging 3,000, 2,000, 4,000, ganun. Yun ang naging ending noon. Una, nagsawa na ang mga tao kaya nalugi. Pangalawa, ninanakawan ako ng mga tao ko. Yun eh. Papitik-pitik na 5,500 na benta, kinukuha nila. Paano ko nasabi? Tinitimbang eh. Alam mo kung ilan na ipoproduce niyan. Alam mo kung ilan na ipoproduce kung magkano yung approximate na benta niyan. Ngayon, ang nangyari, ayun, nalugi. Yung dalawa, dahil sawa na ang mga tao at saka ninanakawan ako ng empleyado ko. Yun ang nangyari dun sa una, yung nasa harap ng barangay. Pero kasabay noon, yung harap kasi ng barangay sometime around February ko sinara yun eh. Pero ito, December 15 ko sinimulan itong nandito eh. So nagsabay ngayon yung dalawa. Dalawa ngayon ang branch ng Project 1M. Yung isa nalugi, ito nakapanatili, nandito ngayon lahat ng mga empleyado ko. So ngayon, wala akong mga problema rito, tuloy-tuloy ang pasok ng mga tao. Kaya sabi mo, bakit dito hindi nalulugi? Kasi chumamba. Kailangan mo rin ng chamba. Hindi automatic na pag nagnegosyo ka, kikita ng gusto. Chumamba. Paano chumamba? Nakakuha kami ng pwesto overlooking dinadayo ng mga tao. Nakakuha kami ng pwesto overlooking. Chamba lang yun eh. Kasi ang plano ko rito sa Project 1M, dadamihan ko lang yung katulad ng cart na yun, tapos makakarating na ng 1 milyon. So maraming branches, iba-iba ng lugar, cart lahat. Yun ang nasa isip ko. Ngayon, gagana ba yun? Hindi ko alam. I will never know and I will never see it happen. Hindi ko na makikitang nangyari yun kasi hindi naman nangyari yun eh. 'Di ba? So malaki possibility na gumana yun. Bakit? Kasi ililipat-lipat mo lang naman ng iba't ibang lugar yan eh. Pwedeng umaga mo operate yung isa, pwedeng gabi mo i-operate yung isa, depende sa kung gaano karami ang tao at kung gaano ka hindi mainit sa mata kasi pag na-clearing ka, kinukuha yan. Pag na-clearing ka, kukunin yan. Yung cart mo mismo, kukunin yan. Kahit pa sabihin mo may rehistro yan, hindi, wala rehistro yung negosyo eh. Ngayon, maliban na lang, katulad nung ginawa ko rito sa harap ng barangay, nagpaalam ako. So may permit, pinayagan, may abiso. Ngayon, wala kang problema kapag may permit ka, pero hindi rin naman dahil may permit ka, automatic, paldo agad ang negosyo. Hindi automatic yun, paldo agad ang negosyo. So ngayon, ito ngayong nandito, kaya pumapaldo ito, dalawa ang dahilan. Isa, dahil, syempre, barat ako sa sarili ko eh. Halos wala akong ginagastos at wala akong sinesweldo. Sa Project 1M, supposed to be dapat tumatanggap din ako ng sweldo. Supposed to be dapat mas malaki sa sinisweldo nila. Ang empleyado ko, sumisweldo tong mga to eh. Ako dapat sumisweldo rin ako nang mas malaki kaysa sa sinisweldo nila. Dapat mas malaki. Yun ang standard. Pero hindi ko ginagawa yun. Iniipon ko lang ngayon lahat ng pera. Iniipon ko lang lahat ng pera. Tapos, minsan-minsan, bibili ko short. Minsan-minsan, bili kong baso. Minsan-minsan, bili ko bote. Ayan, yan lang yung mga binibili ko. Tapos lahat naman ng tao nakikinabang dun sa baso. Kasi every now and then, magagamit mo yung baso rito sa mga empleyado ko eh, diba? Minsan gumagamit sila baso ko, okay lang, walang problema sa akin yun. Wala may issue eh. Pero akin ang bottom line kung halimbawa meron ako masasabi tungkol sa sarili ko, 27 anyos ako, pa-retire na ako nun. Meron na ako ng halos lahat ng bagay. Dadagdagan ko na lang yung talino ko, tapos aayusin ko ng konti siguro katawang ko, ganun. Para mas tumaas pa siguro ng konti ang energy ko. Tapos overall, gusto ko sana na mas maaga dapat akong nakapagsimula sa social media. Yun ang siguro masasabi ko. Mas maaga dapat akong nakapagsimula. Kasi nakikita ko yung ibang mga tao na sinasabi kung dati pa sana kita nakita, sana hindi nagkaganito yung buhay ko. Sabi, tangina, it has been a burden to my mind na wala naman ako magagawa ron eh. It is a situation. It's not a problem. Kasi hindi mo naman babalikan yung nakaraan. Para, 33 ka nagsimula, dapat 27 o 28 ka nagsimula. Ganon. Hindi ko masasabi ng diretso na, sana na, hindi ko masasabi ng diretso na may magagawa ako tungkol dun sa konsepto na dapat lumitaw ako na mas maaga sa social media. Yun. Overall, yun ang masasabi ko. Pero kung tinatanong mo, baka tungkol sa sarili mo kasi yung tinatanong mo. Ang tanong mo sa akin, hypothetical, halos walang pakinabang sa'yo yung brother. Doon tayo sa may pakinabang sa'yo. Go. Para kasi sana sa akin din, tsaka sa mga kapwa ko na anong problema? ganun din yung edad. Doon tayo sa problema mo talaga. Para ma-resolve na natin. Alam mo, ito sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa buhay. Pilipinas, akin muna sandali ang atensyon. If you're asking the wrong questions, you will get the wrong set of answers na halos walang pakinabang sa inyo.
You have to ask the right set of questions for you to be able to get the right set of answers. Kailangan tama yung mga tanong mo, na yung mga tanong mo may pakinabang sa'yo. Kasi pag ang tanong mo, walang pakinabang sa'yo, ano ngayon ang maidudulot sa'yo nun? Entertainment. And what do you get out of entertainment? Being entertained and deviating for the things, deviating on the path that you should be in. Madideviate ka lang yan dun sa lakad mo na dapat nandoon ka kapag ka nasobrahan ka sa entertainment eh. 'Di ba? Yun ang possibility nun eh. Mag-deviate ka doon sa kung saan ka man dapat papunta. Nga nakuha mo na rin lang naman yung attention ko, might as well get something out of me. Kasi diretso, I am now being entertained. Diretso, na-entertain ako dun sa tanong mo sa akin, natutuwa ako sa pagsagot at natatakot ako sa pagkatuwa ko sa pagsasagot dahil baka wala kasing pakinabang yung kapwa-tao ko dun sa isinagot ko sa'yo. So dun tayo sa tanong mo talaga eksakto, brother. Anong problema mo para ma-resolve na natin? Matulungan kita sa resolution. Go, brother. Wala, brother. Kumbaga, nanghihingi lang talaga ako ng advice or something na clarification sa sarili ko na kung tama ba yung daan na tinatahak ko, parang ganun ba? Or nagtutugma ba sa kung anong ginagawa mo nung 27 years old ka? Ayun, pero dahil sinabi mo, pa-retire ka na nung 27, dapat yata pinabata ko ng konti kasi ako, nasa proseso pa lang ako ng na binibuild up ko pa lang yung sarili ko eh. Para, alam mo, papunta talaga sa successful na sarili ko. Yun, ganun. Kung ako, diretso ito pinakamagandang magagawa mo, and this is an advice for everyone. This is an advice for everyone. Para sa lahat, itong advice na ito. And you can consider this as unsolicited advice. You're welcome to consider this as unsolicited advice. Walang tatalo dun sa konsepto na karunungan ay pinakapangulong bagay. Unahin mo ang karunungan, brother. Unahin mo ang karunungan. Oo, maaaring may sakit ka ngayon, cancer ka, mamamatay ka na. Oo, baka PWD ka. Oo, baka putol lang isang paa mo. Oo, baka palagay mo wala kang kwenta ngayon dahil hindi ka nakapag-aral. Oo, baka construction worker ka. Oo, baka tubero ka. Oo, baka bumbero ka. Baka doktor ka. Baka abogado ka. Baka aircraft technician ka. Baka engineer ka. Baka malayo ang narating mo. O baka wala kang narating. O baka incapable ka. Pero para sa lahat, karunungan ay pinakapangulong bagay. Sa lahat ng piliin mong unawa. Pag alam mo kung saan yung daan na dapat mong tahakin sa buhay, at ang sigurado dyan, may mga daan na tila matuwid sa isang tao. Ngunit ang wakas niyaon ay mga landas ng kamatayan. Mukha lang matuwid yung konsepto ng pagpaparami ng pera. Mukhang matuwid yan. Mukhang maganda yan. Mukhang mabuti yan. It is the flashy and the beautiful. Pero wag niyong kakalimutan, Pilipinas. Ipapaalala ko lang sa inyo. Mas madaling pumasok sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa isang mayaman makapasok sa kaharian ng langit. Papaalala ko lang sa inyo. Mas madali pang makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman makapasok sa kaharian ng langit. Ito ang mas nakakadiri. Gusto nyo na mas nakakadiri? Yung bobo ka na nga, wala ka na ngang pera, ang taas pa ng tingin mo sa sarili mo. Na parang katulad na to. Tignan mo yung comment. Addict ka ba? Addict ka ba? Ayan, paulit-ulit siya. Addict ka ba? Yung bobo ka na nga, wala kang pakinabang sa lipunan, wala kang pera, wala kang kwenta, pero ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Pakiramdam mo importante ka dahil lang gumawa ka ng fake account. Tapos kung ano-ano ang sinasabi mo sa social media, sinasamahan mo pa ng matinding confidence, nakalimutan mong tumingin sa salamin. Nakakadiri. Ingatan mo ang sarili mo, Pilipinas, sa kawalan ng kabuluhan. Ingatan mo ang sarili mo sa kawalang kwenta. Matuto kang palaging tumingin sa salamin
Para maalala mo palagi kung sino ka. Tignan mo ang resume mo kung may laman ba. Tignan mo kung may pakinabang ka sa pamilya mo. Tignan mo kung may pakinabang ka sa sarili mo. Tignan mo kung may pakinabang ka sa anak mo. Tignan mo kung may pakinabang ka sa lipunan. Mangyayari yun kapag nakita mo na ang pinaka-importanting bagay sa mundo, karunungan, ay pinaka-pangulong bagay. Sa lahat ng pipiliin mo ang unawa. If you will only choose wisdom, you can convert that into money. You can convert that into power. You can convert that into fame. And you can also convert it into the love of yourself, the love of the people around you, including your children, and the love of your God. Magandang umaga sa iyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita. Trouble. Nangyari? Checkpoint? Sir, ano natin? Naklam. Basta balik. Nasaan siya? Nasaan? Asan to? Ewan ko, sabi ko sa kanya, laka.